Submission to authority. From the book of St. Peter, chapter 2, beginning with verse 13 up to 17. Let us listen to the word of God. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with well-doing you may put to silence the ignorance of foolish men, as free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Ito po ay patungkol sa submission to authority sa mga namumuno sa pamahalaan, sa mga presidente, prime minister, mga hari, sa mga umuugit sa pamahalaan. Sinasabi sa aklat ni Apostol Pedro na tayo raw ay magpasakop, na bigyan natin ng karangalan ang lahat ng tao, ibigyan natin ng kapatiran, matakot na sa Diyos, at bigyan natin ng paggalang ang hari. Iba po yung sinasabi sa Romans chapter 13, beginning with verse 1 and following. Basahin ko po. Sabi dito, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid. For he beareth not the sword in vain, for he is the minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. Wherefore you must needs be subject, not only for wrath, but also for conscience sake. This is the word of God. Sa mga kapatid, dito po ay maliwanag na magkaiba ang sinasabi sa aklat ni San Pedro at ni Apostol Pablo. Ang sinasabi patungkol sa salita ng Diyos na sinalita ni Apostol Pedro, ito po ay pagpapasakop sa mga namumuno sa pamahalaan. Bigyan daw natin ng parangal, paggalang ang hari, ang mga presidente, ang mga umugit ng pamahalaan, at ito po ay pangmundo. Utos ito ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Apostol Pedro na ang lahat ng tao ay pasakop sa mga pamahalaan. Iba naman po yung pagpapasakop na sinasabi ng Apostol Pablo sa Romans chapter 13 verse 1, na kapag ito'y binabasa ng mga ministro, ng mga tagapangaral ng salita ng Diyos, ay para bang pinatutungkol nila ito sa pagpapasakop sa pamahalaan ng tao. Hindi po. Ito po ay pagpapasakop
sa pamahalaan ng Diyos dito sa lupa, na pinangunguna ng mga ministro ng Diyos. Nasabi ang lahat daw ay pasakop sa nakatatas na pamamahala sapagkat siya ay inihirang ng Diyos, at wag natin baliwalain ang kanilang mga salita sapat the sword of the Spirit, the Word of God is alive, na siya po ang pinapangaral ng mga mangangaral ng salita ng Diyos. The Word of God, sabi doon, is alive and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even unto the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Kaya ito po ay salita ng Diyos na talagang kapag ka ito ay dininig na mainam ng isang tao, ito'y tumutusok sa kanya hanggang sa kanyang kaluluwa. Kaya maraming tao nagbabago, maraming mga tao, ang masamang tao, ang kapag nakarinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon sila ng pananampalataya at sila ay lumalapit sa Panginoon. Ngayon po, ang mga mangangaral ng salita ng Diyos ay may kapangyarihan para ituwid ang pamamalakad ng mga tao sa pamahalaan. Mas mataas ang katungkulan ng mga propeta ng Diyos kaysa sa mga hari. Kung babasahin po natin ang Old Testament, mayroon doon mga propeta ng Diyos na kapag ka ang pamamahala ng isang hari ay hindi na umaayon sa kalooban ng Diyos, sinusugo sila ng Diyos na puntahan mo Nathan, the prophet, puntahan mo si King Saul at sabihin mo na lusubin nila ang mga Amalekita at patayin, lipulin, bunutin ang kalititang ugat ng lahi ng mga Amalekita. Walang titirang buhay sa kanila sapagkat sila ay masamang lahi at hindi dapat na magpatuloy sa kanilang pamumuhay dito sa lupa. Kaya ang mga hari ay nilalapitan ng mga propeta upang sabihin sa kanila ang salita ng Diyos. Nang si Haring David ay magkasala, doon pala sa kay Haring Saul, ang sinugo pala hindi pala si Nathan, si Propeta Samuel. Si Propeta Samuel ang isinugo ng Diyos kay Haring Saul para lipulin, patayin ang lahi ng mga Amalekita sapagkat sila ay masama sa paningin ng Diyos. God is angry with the wicked every day. Ang gusto ng Diyos sa lupa, kung ano ang nangyayari sa langit, doon din ang mangyayari sa lupa. Kung nangyayari sa langit ay puno-puno ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng pag-aawitan, pagpupuri sa Diyos, ganun din ang nais ng Diyos na magkaroon kapayapaan sa buong lupa. Kaya dito mga minamahal, ay napakalaga ng role o papel na ginagampanan ng mga lingkod ng Diyos para sa mga namumuno sa pamahalaan. Nang si David ay magkasala sa Panginoon ng kanyang kunin ang asawa ni Uriah na si Bathsheba, dalawang naging malaking kasalanan ni David sa ating mahal na Panginoon. Although David was after the heart of God, pero hindi konsentidor ang Diyos. Nagkasala si David ng adultery and murder. Si Bathsheba na asawa ni Uriah ay kinuha niya para maging kanyang asawa. At si Uriah na asawa ni David ay ni Bathsheba ay kanyang pinapatay. Kaya malaki ang naging kasalanan ni David. Akala ni David okay lang yon, pero hindi. Isinugo ng Diyos si Propeta Nathan kay Haring David upang sabihin na
hindi niya gusto ang ginawa ni Haring David. Nagbigay si Nathan isang parabola. Sabi ni Nathan, nung dumating si Nathan sa harapan ng hari, tumayo ang hari at nagbigay galang sa propeta ng Diyos. Ano ang problema? Sabi ni Nathan, mayroong malaking problema. Ano yun? May isang mahirap na lalaki na ang tanging kasama niya at kasalo sa pagkain at maging sa pagtulog ay ang kanyang kaisang tupa. Meron siyang kapitbahay na isang mayaman na may mga hayupan, mga kambing, mga tupa. Pero ang nangyari, nang dumating ang mga kaibigan itong mayaman na ito, ay hindi niya ginalaw ang kanyang mga hayop. Ipinakuha niya yung tupa na tanging kayamanan ng mahirap na lalaki. At yun ang pinatay at hinanda sa kanyang mga kaibigan. Nang marinig to ni Haring David sapagkat siya isang makatwirang tao sa isang man of God, nagalit siya. Ang sabi niya, buhay ang Diyos! Ang taong gumawa ng bagay na yun ay dapat mamatay. Tinitigan siya ni Propeta Nathan. Siyang sabi, Malari, ikaw ang lalaking yun. Mula sa pagiging isang maliit na pastol ng mga hayop, tinaas ka ng hari, tinaas ka ng Diyos at ginawa ka siyang hari sa buong Israel. Ibinigay sa iyo maraming kayamanan at pinayagan niya na maraming asawa. Pero bakit itong kaysa isang asawa ng iyong kawal ay kinuha pa para maging asawa mo? At pagkatapos nang di umubra ang iyong pakana na lapitan ng Uri ang kanyang asawa, nilagay mo siya sa front line ng labanan at siya namatay. Nang marinig to ni David ay napaluhod siya at humingi siya ng tawad sa Diyos. Ano ibig sabihin ng kasaysayang to? Malaga ang papel na ginagampanan ng mga mangaral ng Diyos. Kaya huwag magagalit ang mga namumuno sa pamahalaan kung sila ay sinisita ng mga mangaral ng salita ng Diyos patungkol sa kanilang ginagawa sapagkat sila ang dapat na maging huwaran, a good example of their constituents. Kaya kapag sa isang bansa ay maraming mga korupsyon, mga nakawan, at ang mga taong bayan ay nahihirapan, nagsasalita ang mga lingkod ng Diyos upang sabihin na, Presidente, mali ang ginagawa mo. Mga senador, mga kongresista, mali ang mga ginagawa nyo. Katulad na lamang dito. Sa mga pahayagan, ang sabi ni Presidente Duterte, ayoko na. Ang Pangulo, suko na sa talamak na korupsyon sa kanyang administrasyon. Si President Duterte ay isang matapang na tao. Hindi siya nangingimi na pumatay
ng mga masamang tao kapag ito ay kinakailangan. Katulad sa drug addiction. Sa unang panahon ng kanyang pamamahala, talagang natakot ang mga drug addicts sa tokhang, sapagkat tinotokhang sila. Kaya saludo ko kay President Duterte, sapagkat tama naman ang kanyang ginagawa, na ang mga drug addicts, mga drug lords, walang karapatang mabuhay sa mundo. Sapagkat pinapatay nila ang kinabukasan ng mga kabataan. Sa kanyang pamamahala, sa mga uling araw na ito, na malapit na ang matapos ang kanyang panunungkulan, na sa mga pangalawa taon, magkakaroon na panibagong eleksyon para umaral ng panibagong Pangulo, nahirapan siya. Sapat nakita ng kanyang mga cabinet secretary, nakita ng mga senador, nakita ng mga kongresista, nakita ng mga ahensya sa pamahalaan na malapit nang matapos ang termino ng presidente, kaya wala na itong magagawa kung sila man magnakaw sa gobyerno. Katakot-takot ng mga nakawan. Sabi ni Presidente, suko na ako. Inutil na ako sa pagsugpo ng mga katiwalayang ito. Pangulo, paki-correct lang kita. Hindi ka inutil. Kaya lang, nalalagay ka na sa alanganin. Sapagkat mismong mga tao mo, mismong mga malalapit sa iyo, ang parang hindi mo na kayang swetuin. Katulad ni DOJ Secretary Francisco Duque. Nilagay mo sa malaking katungkulan. Nilagay mo siya sa task force, interagency task force para sa COVID-19. Inilagay mo rin siyang isa rin siyang chairman ng mga board of directors sa PhilHealth. Pero grabing katiwala nang nangyari sa PhilHealth. Billions of pesos na waldas na mga namumuno sa PhilHealth. Kaya ang gusto mo, i-abolish na lang ang PhilHealth. Maraming magnanakaw dito. Mali yan, Presidente. Ibig sabihin, kapag ang isang bahay, inaanay, susunugin mo yung buong bahay para mamatay ang mga anay. Mali yan. Wala kang gagawin, kundi kastiguin, tanggalin sa pwesto ang mga magnanakaw nito, nakapangalan na sila, sa mga investigasyon, may mga pangalan na sila, kinasuhan na, ang dapat, implement the law. Ipakulong mo yan. At hindi lang may pakulong, Presidente. Ibalik nila yung mga ninakaw nila para pakinabangan ng mga taong bayan. Ibalik nila. Paano na may babalik? E di kumpiska na kala mga kabuhayan, ang kalamaya, naipundar, mga bank accounts nila. Millions, billions. Kumpiska yan. Ibalik sa kabanang bayan, sapagat yan ay para sa bayan. Hindi yung bubugin mo. Kasi, kung bubugin mo ang PhilHealth, nakakaya naman sa custom. Nakakaya naman sa BIR. Nakakaya naman sa DPWH. Nakakaya naman sa mga ahensya ng gobyerno na puro nakawan ang nangyayari. Puro pagnanakaw. Kung bubugin mo isang
ahensya, dahil sa ito'y puno ng katiwalian ng korupsyon, buwagin mo na lahat, Presidente. Buwagin mo ang custom, buwagin mo ang BIR, buwagin mo lahat. Total, magbubuwag ka na lamang, bakit pa isa-isa pa? Kaya sinasabi ko, mali. Mali na buwagin mo ang PhilHealth dahil lamang sa maraming anay doon. Maraming anay, susunugin mo ang buong bahay. Wag. Ang gawin mo, Presidente, unahin mo si Duque. Command responsibility ni Duque yan. Huwag mo iligtas. Huwag mo iligtas yung mga kasama niya na malapit sa'yo. Parusahan na dapat na parusahan. Magbayad na dapat magbayad. Presidente, hindi ka inutil. Matapang ka. Kaunti na lamang panahon natitira sa'yo. Gawin mo na ang tama, Presidente. Huwag mong katakutan ang pagbibigay ng matinding parusa sa mga taong magnanakaw sa gobyerno mo. Pinagsasamantala ka. Kung ikaw ay mahal nila, hindi ka lululokohin. Niloloko ka nila ng harapan, Presidente. Walang pagmamahal sa mga tao niyan, sapagkat kung may pagmamahal sa mga tao niyan, hindi ka bibigyan ng kahiyan. Tutulungan ka lahat. Total, lalaki na naman ang kita nila eh. May mga kickback pa sila eh. Bakit magnanakaw pa? Ba't magpa-plunder pa? Gamitan mo sila ng kamay na bakal, Presidente. Humanga pa naman ako sa iyo. Sapagkat, dati sabi ko, bakit ka nagpasakop sa mga demonyo? Ba't ka nakikipagkaibigan sa mga incheck? Ninanakaw yung West Philippine Sea. Inaangkin nating karagatan. Pero sa huli, natuwa ako. Dahil sabi mo, ay sa atin ang West Philippine Sea. Ibig sabihin, handa ka na ipagtanggol to. Yan ang tunay ng lalaki. Maring magkamali, pero itinutuwid ang pagkakamali. Kaya, nakakawa mga taong bayan, Presidente. Ang dami nagugutom, ang dami nawala ng trabaho. Nagsira ang mga kumpanya dahil dito sa COVID-19. Ayusin na natin. Itong SAP na pinagnanakaw nitong mga humawak ng pera sa DSWD, sa mga barangay, sa mga mayor, hindi na ibigay sa mga tao, binulsa nila. Parusahan yan! Yung mga tao, parusahan lahat ng mga magnanakaw. Bilang lingkod ng Diyos, sinasabihan kita, Presidente, ayusin mo ang pamamahala mo. Ngayon malapit ng katapusan ng termino. Gamitan mo sila ng kamay na bakal. Magkaroon isang legacy na ahalalanin namin mga mamayan sa pag-alis mo sa pwesto. Sasabihin namin, ang pinakadakila, pinakamatapang, pinakamabuti naging Presidente ng Pilipinas, si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya, umaasa ako, Presidente, gagawin mo ang tama. Gagawin mo ang tama. Alang-alang sa pag-ibig mo sa sambayang Pilipino. Maraming salamat po.